Kuya, bakit po tayo dito dumaan sa pinyahan ni Lolo? Para po kasing may sumusunod sa atin eh. Bilisan mo na nga lang sa paglalakad nang makarating na tayo sa bahay. Kung bakit naman kasi sumama-sama ka pa sa akin eh. Papansin ka rin no? Pasensya na po kuya. Kabilin-bilinan po kasi ni Lolo na palagi kitang sasamahan eh. Ang sabihin mo, sip-sip ka. Sus, palusot ka pa. Palaging ikaw ang bida. Pagkatapos, ako ang lalabas sa kontrabida. Nakakainis. Nasira tuloy ang lakad ko ng dahil sa'yo. Buwisit ka. Hindi na makagala ng mag-isa, palagi na lang may nakabantay na asungot. Bihirang buhay to. Bakit po ba galit na galit ka sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama kuya. Samantalang pag si Kuya Lucio naman po ang kasama nyo, masaya po kayo. Hindi ko lang naman po talaga maintindihan kung bakit dito tayo dumaan sa Kakauyan eh. May daan naman po sa kabilang kalsada. Sira ka ba? Alam mo namang tumakas lang tayo kay Lolo, di ba? Sige, kung gusto mo mapalo, doon ka dumaan. Tignan ko lang kung hindi magkalapay ang puwet mo sa hagupit niya. Kung sa bagay, di ka naman pala niya pinapalo. Palaging ako na lang ang hinahagupit niya ng kanyang patpat. Kahit nga ngayong matanda na ako, pinapalo pa rin niya ako eh. Iba kasi kapag paboritong apo, mahal na mahal, may kinikilingan. Ikaw lang naman po nag-iisip na paborito akong apo ni Lolo eh. Tumahimik ka. Kahit na ano pang sabihin mo, halata ko talaga iba ang pagtingin ni Lolo sa'yo kumpara sa akin. Ano ba, bilisan mo na ang paglalakad mo. Para kang babae kung kumilos eh. Patingkayad-tingkayad ka pang nalalaman eh, para kang bakla. Ang hirap kasi ng daan kuya eh. Masyadong matinik ang daon ng mga pinya. Masakit po kapag napapadikit po sa binti ko. Eh kung hindi ka naman ba talaga buang, alam mong pistahan ang pupuntahan natin, magsusuot ka ng maikling short. Oh, di kita mo na, hindi ka nakapagsayaw ng magandang babae. Tapos, ang sarap sana ng tuba nila, iinom na sana ako. Kaya lang, dumating ka. Nasira tuloy ang diskarte ko. Ewan ko sa'yo, storbo ka kahit kailan. Wala ka talagang kwenta. Pero kuya, hindi ko naman alam eh. Tsaka, mali pa rin naman itong ginawa natin eh. Dapat hindi tayo tumakas kay Lolo. Saka, di ba kanina muntik ka pong mapaaway? Tama lang po na umuwi na tayo. Bunsor tigil-tigilan mo na kakasermon mo sa akin. Huwag kang umastang ikaw ang panganay dito. Saka wag mo nga akong pinangungunahan sa mga desisyon ko. Sa susunod, hindi na kita isasama. Si Lucio na lang ang isasama ko. Kaya wag mo na tong uulitin Dahil kung hindi, babasagin ko talaga ang pagbumuka mo, maniwala ka. Pasensya na kuya. Hayaan mo, hindi na mauulit. Hindi ko alam na mamasamain mo ang paghabol ko sa iyo eh. Nag-aalala lang naman ako eh, na maglalakad ka na mag-isa dito sa gubat. Marami pa naman pong namamatay sa lugar na to, na halos karamihan ay mga tanod ni Kapitan Omar. Sus! Palusot ka pa eh. Tigilan mo na nga kadramahan mo. Lalo ako naiirita sa'yo. Bahala ka na dyan. Kuya, sandali, hintayin mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Che, bahala ka sa buhay mo. Dapat kanina pa kita iniwan dito nakakainis kang kausap. Kuya, wag mo akong iiwan dito, nakakatakot dito eh. Saka parang may mga nilalang na sumusunod sa atin. Kanina ko pa napapansin ang kulay itim na usok sa likuran natin eh. Hindi kaya may mga multo sa lugar na to? Di ba nga, may mga namatay na po dito eh. Paano kung hindi sila natatahimik at nagpaparamdam po sila sa mga taong dumadaan sa lugar na to? Kuya, natatakot ako, kinikilabutan ako kuya. Tumabi ka nga. Ang laki-laki ng tao, duwag ka. Pabisabi. Alisin mo ang kamay sa braso ko. Ano ba? Ako malapit na ako magduda sa'yo. Sabihin mo kagad sa akin kung bakla ka dahil ngayon pa lang, tutuwirin na kita ng suntok. Kuya, hindi ako bakla Lalaki ako, pero takot lang talaga ako sa mga aswang. Saka, kanina ko pa nga sinasabi sa'yo na may nilalang na nakasunod sa atin eh. Wala ka ba napapansin kuya? Sa mga galaw ng daon sa paligid natin? Tira ulo. Sa palagi mo ba sa lugar na to may aswang? Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang tsaka multo-multo na yan. Tsaka tumigil ka na nga sa kaartihan mo Lalo ako naiirita sa'yo eh. Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Nag-aalala lang naman po ko na baka lalong magalit sa atin si Lolo kapag nalaman niyang tumakas ka at uminom ka ng tuba eh.
Sa atin. Hindi ka pagagalitan noon. Kunwari ka pa. Paborito ka na matandang yun eh. Sa mata niya, ikaw palagi ang mabait at malalahanin. At ako naman, ako yung tarantado. Ako yung siraulo. Tsaka, pakialam mo ba kung uminom ako ng tuba ha? Kuya naman, tama na. Parehas naman tayong mahal ni Lolo eh. Sus, kung hindi ko pa alam, madalas kanyang bilan ng mga bagong damit. Samantalang ako, nagkakasya na lang sa mga pinaglumaan ng matandang yun. Tapos sa ating dalawa, ako ang binata. Pero parang ako pa nagbumukhang gusgusin kaysa sayo eh. Sa isang liblib na baryo ng Katipunan ay may naninirahang mahusay na albularyo. Yun ay walang iba kundi si Lolo Daru. Kasama ang dalawa nitong mga apo, sina Fernan at Munsur. Hindi sila magkasundong magkapatid dahil pakiramdam ni Fernan ay mas mahal ng kanyang Lolo Daru, si Munsur. Magmula nang mamatay ang kanilang mga magulang, ay si Lolo Daru na ang tumayo nilang ama at ina. Lumaki namang mabait si Munsur, magalang at mapagmahal na kapatid. Samantalang si Fernan naman, mainitin ng ulo at suwail. Kaya naman, tuluyan ng lumayo ang loob ni Lolo Daru kay Fernan na lalong nagpatindi sa nararamdamang sama ng loob ng binata para sa matanda. Pareho po tayong mahal ni Lolo. Kasi pareho niya tayong apo, kuya. Kaya ba lagi ka na lang nagagalit sa akin, kuya? Dahil iniisip mong mas mahal ako ni Lolo kaysa sa'yo? Ganun ba? Mismo! Bakit hindi ba? Saka pwede ba? Bilisan mo na ang paglalakad, ang dami mo sinasabi. Malapit na ako mapikon sa'yo, kukunyata na talaga kita. Pero kuya, Wala nang pero-pero. Kaya lang naman kita sinama sa piyestahan eh. Dahil kahit sa mga kaibigan ko, ikaw ang gusto nilang makasama. Wisit, nakakainis. Lahat na lang na nagiging kaibigan ko, inaagaw mo. Diyan ka na nga! Umuwi ka mag-isa mo! Akma na sanang iiwan ni Fernan si Munsur sa gitna ng pinyahan nang mapansin niyang meron ngang kakaiba sa hangin. Bigla rin ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib, pati na ang pananayo ng mga balahibo niya sa katawan. Idagdag pa ang nakakakilabot na itsura ng kulay itim na usok. Konti na lang ay halos sumayad na ito sa lupa. Nagpalinga-linga ang kanilang paningin sa paligid na parang may hinahanap. Kasunod ang mabahong amoy ng usok na hindi naman nanggagaling sa nasusunog na basura. Teka, kakaiba ang amoy ng usok na yun ah. Parang nanggagaling sa nabubulok na laman ng tao. kanina ko pa nga po yun sinasabi sa inyo, kuya eh. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Pakiramdam ko po, hindi yun ordinaryong usok lang. Anak ng teteng, oo. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Mukhang magkakatotoo na ang sinambit mo kanina tungkol sa mga aswang. Kuya, huwag ka na nagbibiro ng ganyan. Eh, mas lalo ako natatakot eh. Bakit mukha ba ako nagbibiro? Seryoso ako. Saka ano naman ang mapapala ko kung tatakutin kita? Talaga napapansin ko rin na parang may kakaiba sa pinyahan ni Lolo Daru. Tara na nga, umalis na tayo dito. Bilisan na natin. Magsasalita pa sana si Fernan nang sa paghawi ng itim na usok sa kanilang nilalakaran ay nakita nila ang isang nilalang na nakaupo sa damuhan. Nakatalikod itong abala sa pagmuya ng kung anong matigas na pagkain. Rinig na rinig nila ang pagkadurog ng mga buto sa loob ng bibig nito. Natigilan ang dalawa at hindi agad nakapagsalita habang nakatingin pa rin sa kulay ubing balat ng halimaw. Kuya, anong klaseng hayop yan? Huwag kang maingay, Munsur. Baka marinig niya tayo. Hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang yan. Pinagmasdang mabuti ng magkapatid ang nilalang na abala pa rin sa ginagawa hanggang sa makita nila ang nakalitaw na dalawang paa ng isang hayop na nakapatong sa hita nito. Kasunod ang pagbato nito ng pugot na ulo ng isang unggoy na tumama naman sa paanan ni Munsur. Tangka na sanang sisigaw ang bata nang biglang iharang ni Fernan ang kanyang palad sa nakabukang bibig ng kapatid. Sabi na huwag kang maingay eh. Hindi ka pwedeng sumigaw.
Kapag narinig niya tayo o naramdaman ng presensya natin, tayo ang lalapain ng halimaw na yan. Kailangan natin makapagtago at hintayin siyang umalis. Hinila ni Fernan ang kamay ni Monsur sa kadahan-dahang humakbang ng magagaan ang paa. Iningatan nilang huwag makagawa ng ingay sa kanilang nilalakaran. Nanginginig ang kanilang mga katawan nang dumapa sila sa lupa. Saktong pagkatago nila, ang paglingon naman ng nilalang sa gawin nila na para bang nararamdaman itong hindi ito nag-iisa sa lugar na yon. Nang wala itong nakita, ay muling ipinagpatuloy ng halimaw ang paglapa sa katawan ng unggoy. Winakwak nito ang tiyan ng hayop gamit ang matutulis nitong mga kuko. Saka dinukot ang lamang loob ng unggoy at dinala sa bibig ang mga bituka nito. Pati nga lang isinubo ng halimaw ang karne at umaangil pa habang ngumunguya. Inilabas pa nito ang malatubo nitong dila at ibinaon sa butas na dibdib ng hayop. Rinig na rinig nilang dalawa ni Monsur ang masarap na paghigop nito sa dugo ng biktima. Bago pinagpira-piraso ang katawan na isa-isang isinisilid sa malaki nitong bibig. Halos manlaki ang mga mata ni na Fernan at Monsur nang bigla itong naging usok na nagpagala-gala sa paligid. Sumasabay ang usok sa hangin at bawat segundo nakikita nila itong lumalapag sa lupa bilang isang halimaw na ni pangalan ay hindi nila masambit. Mas madalas na ang naging paglinga ng magkapatid sa bawat paligid ng kanilang kinadadapaan. Sa takot na baka nasa tabi na nila ang nilalang na yun, idagdag pa ang maalinsangang simoy ng hangin na parang hindi lang silang dalawa ni Monsur ang nasa lugar. Monsur, wala na siya. Tumayo na tayo, bilisan mo! Mabilis na tumayo ang dalawa at pinagpagan ng palad ang narumihan nilang damit mula sa pagkakadapa nila sa lupa, at malalaki ang hakbang na tumakas papalayo. Kuya, ano yun? Bakit niya kinain ng unggoy? Diyos ko po, hindi kaya aswang siya, kuya? Ano ba? Mamaya na nga ang pagtatanong. Anak naman ng putya, oo. Kapag minamalas naman talaga. Parang gusto kong masuka sa nakakita ko. Bilisan mo na nga lang ang paglalakad, Monsur. Parang hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Hindi ako nakakasigurado. Pero hindi siya hayop, kundi isang halimaw na siyang pumapatay sa mga nagroronda dito. Sa lawak po ng pataniman ng pinya ni Lolo Daru, malinaw naman po nating makikita kung may ibang tao sa lugar. Kaya siguro, nakaalis na po siya. Hindi na po siya babalik. Hanggat may usok sa paligid, hindi tayo nakakasiguradong wala na siya. Kaya bilisan mo na ang paglalakad. Mas lalo akong kinakabahan ngayong nakita na natin ang nilalang na yun. Inampasan ng magkapatid ang bakas ng sariwang dugo sa lupa. Para silang nakikipagpatintero sa halimaw dahil sa paglipat-lipat nila sa nadadaanang puno para magtago. Hindi maipaliwanag ni Fernan ang nararamdamang takot kapag naaalala niya ang paglapa ng aswang sa katawan ng unggoy. Idagdag pa ang kilabot na hatid ng usok na biglang nagbago ng direksyon. Papalapit sa kanila na halos kasing bilis ng kanilang paglalakad. Kaya naman, takbo na ang ginawa ng magkapatid. Marating lang ang bahay ni Lolo Daru. Pero pagsapit nila sa kakahuyan, ay biglang naglaho ang usok. Kuya, sandali. Hindi ako makahinga, kuya. Magpahinga na muna tayo. Hindi ko na kaya. Tanga ka ba? Hindi tayo pwede magpahinga dito. Nasa paligid lang ang nilalang na nagiging usok. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Nakita mo naman kanina, biglang nagpalit ng anyo ang halimaw. Alam mo ikaw, kung di na kita kapatid, kanina pa kita iniwan dito. Hinayaan na lang sana kita mapahamak. Magsasalita pa sana si Fernan nang makita niya sa likuran ng kanyang kapatid ang usok na nakita nila sa gitna ng pinyahan. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang mula sa pagiging usok ay bigla itong nagsahalimaw. Lumapag ang paa nito sa lupa ng dahan-dahan, kaya hindi yun nararamdaman ni Monsur. Napapalunok siya ng laway na hindi makapagsalita. Para siyang nakakita ng mabangis na hayop na ni paggalaw ng kanyang katawan ay hindi niya magawa.
Bigla ang panginginig ng kanyang tuhod na tanging pagtaas lang ng kanyang hintuturong daliri ang nagsisilbing hudyat sa kapatid. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit namumutla ang labi mo? Saka nang lalaki rin ng mga mata mo. Ano ba kasing tinitignan mo sa likuran ko, kuya? Nang lumingon si Monsur para tignan ang bagay na kinatatakutan ng kanyang Kuya Fernan, ay maging ito ay natulala sa itsura ng nilalang. Nakatayo pa rin ito sa likuran ni Monsur na ngayon ay nasa harapan na nila. Kitang-kita na nila sa malapitan ang anyo nito. May mapupulang mga mata na nakangising nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin. Makinis ang kulay ubi nitong balat na kung ihahambing sa hayop ay kahawig ng katawan ng manala o octopus. Ang mga kamay ay may mahahabang kuko, idagdag pa ang malatubo nitong dila. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang malakas nitong paghuni na lalong nagpalitaw sa malaki nitong bibig na halos umabot sa batok nito. Nagkamali ako. Totoo pala talagang may aswang. Kuya, takbo na! Sa isip ng dalawa ay mabilis silang tumatakbo pero hindi sila nakakaalis sa lugar. Ayaw sumunod ng kanilang mga paa. Umakbang ng pasulong ang nilalang na nasa kanilang harapan. Dahan-dahan din ang kanilang pagakbang paatras na hindi inaalis ang paningin sa muka ng halimaw. Umatungal ito na parang baka, kaya ang mga natutulog na ibong panggabi ay nabulabog sa mga tirahan. Kanya-kanyang liparan sa impapawid na parang nararamdaman ang matinding panganib sa paligid. Hindi na nga nagdalawang isip si Fernan. Mabilis na siyang tumakbo at iniwan si Monsur. Iniligtas niya ang kanyang sarili habang ang kapatid ay umiiyak na tinatawag ang pangalan niya. Babalikan na sana ni Fernan si Monsur nang makita niyang bigla itong sinakmal ng kagat sa balikat. Kitang-kita niya ang pagbaon ng mga pangil ito sa laman ng kapatid. Kasunod ang pagbulwak ng dugo nito na mabilis kumalat sa kulay puti nitong damit. Halos magwala ang kanyang kapatid sa tindi ng nararamdaman nitong sakit, pero malakas ang halimaw kaya hindi makaalis si Monsur. Monsur! Dala ng takot at matinding pag-aalala ay sinugod ni Fernan ang kinatatayuan ni Monsur para iligtas ito. Pero naramdaman niya ang paninigas ng kanyang tuhod na hindi niya magawang maiakbang ang kanyang mga paa papunta sa kanyang kapatid. Nakatingin lang itong umiiyak na halatang nasasaktan sa kagat ng aswang. Parang mababaliw si Fernan sa tindi ng kanyang pag-aalala nang makita niyang bumagsak sa lupa si Monsur. Kasunod ang paghabol ng pagkagat ng nilalang sa nabutasang balikat ng kanyang kapatid. Agad siyang naghanap ng kahoy na ihahampas dito. Kaya kahit may nakadikit pang mga tuyong dahon ay hindi na nag-aksaya ng oras si Fernan. Magkakasunod niyang pinag-ahampas ang ulo nito gamit ang hawak niyang sanga ng kahoy. Bumaon ang matutulis na sanga sa ulo ng nilalang kaya nabitiwan ito ang kanyang kapatid. Namimilipit sa sakit si Monsur habang hawak ang nasugatang bahagi ng balikat nito. Ayop ka! Layuan mo ang kapatid ko! Halimaw ka! Umalis ka sa tabi niya! Kung hindi, wawasakin ko ang ulo mo gamit ang kahoy na to! Imbis na tumigil, ay umangil pa ang nilalang na parang asong galit. Walang ano-ano, ay bigla nitong binuhat ang nakahigang si Monsur. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Anong gagawin mo sa kapatid ko, hayop ka? Bitiwan mo ang kapatid ko! Itinaas ng halimaw ang katawan ni Monsur, saka ibinalibag sa katawan ng puno. Sa lakas ng pagkakahampas ng katawan ni Monsur, ay parang naramdaman na rin ni Fernan ang matinding sakit na naramdaman ng kapatid. Bumagsak ito sa lupa habang habol ang sariling hininga, saka nawalan ng malay na lalong nagpatindi sa galit ni Fernan. Demonyo ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko! Dahil sa mga sinabi ni Fernan, ay bumaling ng tingin sa kanya ang aswang. Napaatras siya ng hakbang nang makita niyang nagsausok ito. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na niya ang nilalang. Nakangising nakabuka ang bibig habang malakas na sumigaw sa kanyang muka.
Halos malanghap na niya ang mabaho nitong hininga. Dumikit pa sa kanyang katawan ang malapot nitong laway na may kasama pang dugo na nanggaling mismo sa kanyang kapatid. Nalantad ang malalagari nitong ngipin, kaya't nasilip niya pati ang lalamunan nito. Dahil hawak niya ang kahoy na ginamit niya kanina, ubod lakas niyang ipinasak sa bibig nito ang sanga. Napaatras ang nilalang habang pilit na tinatanggal ang nakatusok na kahoy sa kanyang lalamunan. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon na yon para lapitan ang nakahigang si Munsur. Napaluhod siyang iniharang ang palad sa dumudugo nitong sugat, habang ang halimaw ay panay ang pagwawala sa hindi matanggal-tanggal na kahoy sa bibig nito. Tulungan niyo kami! Pakiusap! Tulungan niyo ang kapatid ko! Sinalakay kami ng halimaw! Tulungan niyo kami! Natigil sa pagsigaw si Fernan nang makita niyang nabunot na ng halimaw ang kahoy sa bibig nito, kasama ang malapot na laway na tumulo pa sa lupa. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong pag-alulong na parang tunog ng asong nasasaktan, saka sumugod sa kinaroroonan nila ni Munsur. Gigil na hinawakan nito ang kanyang balikat, saka mabilis na sinakmal ng kagat. Nanuot ang kirot ng unti-unting pagbaon ng ngipin nito sa kanyang kalamnan, habang naririnig niya ang tunog ng paghigop ng halimaw sa kanyang dugo. Ah! Aray! Halimaw ka! Lumayo ka sa akin! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Ang malakas na sigaw ni Fernan ang nagsilbing ingay sa tahimik na gabi na yon. Gusto man niyang makatakas, pero hindi niya maiwan ang walang malay na kapatid. Maigpit din ang pagkakakapit ng kamay ng nilalang sa braso niya, kaya't nararamdaman niya ang masakit na pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang balat. Idagdag pa ang mahahaba nitong mga pangil na patuloy na bumabaon sa kanyang balikat. Pakiramdam niya, pinupunit ang kanyang kalamnan na parang sinasaksak ng pako sa tindi ng kirot. Ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng mainit na likido mula sa kanyang sugat. Habang nakaluhod siya sa lupa, nararamdaman niyang nagkamalay si Munsur. Gumapang itong papalapit sa kanya, na pilit tinatanggal ang nakasubsob na ulo ng halimaw sa balikat niya. Bitiwan mo ang kuya ko! Bitiwan mo ang kuya ko! Tumakas ka na, Munsur! Iwan mo na ako dito! Bilisan mo! Humingi ka ng tulong! Humingi ka ng tulong! Bilisan mo! Hindi kita iiwan dito, kuya! Lumaban ka! Pinagsususuntok ng maliit na kamao ni Munsur ang nakasubsob pa ring nilalang sa balikat ni Fernan. Pero walang nagagawa ang kapatid sa lakas ng halimaw. Kaya naman mabilis itong dumampot ng kahoy at ipinalo sa ulo ng nilalang. Nanlalaki ang mga mata ni Munsur nang makita nitong dumugo ang ulo ng aswang at umangil na parang galit na aso. Akma na sanang tatayo ang halimaw para atakihin si Munsur nang bigla naman itong kinabid ni Fernan sa ulo, saka magkakasunod na pinagsususuntok niya ang mukha nito. Tumakas ka na, Munsur! Iligtas mo ang buhay mo! Kuya! Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Kailangan mong makawala dito! Kahit kailan wala ka talagang kwenta! Humingi ka ng tulong! Baka sa mukha ng kapatid ang matinding pag-aalala para sa kanya. Kaya pagkatapos sigawan ni Fernan si Munsur, ay halos magkandara pa ito sa pagtakbo. Bagay na ipinagpasalamat ni Fernan na kahit hindi sila magkasundo, ay hindi rin naman niya hahangarin na masaktan ang kanyang kapatid. Tinanaw na muna niya ang kapatid, saka muling ibinaling ang paningin sa nagwawalang halimaw. Habang hawak niya ang sariling sugat, muling umatake sa kanya ang aswang na lumundag sa kanyang tiyan, dahilan para mabuwal siya sa kinatatayuan. Muling bumaon ang pangil nito sa kanyang hita. Ubod lakas niya tong sinipa sa muka, kaya't pati haya itong bumagsak sa damuhan. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon para makatakas. Dahan-dahan siyang tumayo, kaya lang hindi niya inaasahan na may darating pang isang nilalang
nakamuka ng nauna. Mabilis siyang tumakbo para magpahabol sa mga halimaw, ngunit mas mabilis ito sa inaasahan niya. Nakaharang na ang mga ito sa kanyang harapan. Tumabi kayo! Mga hayop kayo! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Umalingaw-ngaw ang malakas na pag-alulong na parang asong nauulol. Maya-maya pa ay dumating na rin ang isa pang nilalang na nag-aagawan pang umatake sa kanya. Nakabaluktot ang mga ito habang tumutulo ang malalapot na laway mula sa bibig. Habang ang dila ay panay ang labas na parang ang kilos ay sa ahas. Tangka na sanang aatake ito nang biglang lumiwanag ang paligid. Nakita niya mula sa kakahuyan ang mga ilaw na sulok. Nabuhayan siya ng loob. Sa wakas ay may tutulong na sa kanya. Sabay-sabay na lumingon ang tatlong nilalang sa mga nagkakagulong tanod. Dito! Dito po! May tao rito! Tulungan niyo ako! May aswang na umaatake sa akin! Bakas sa mga mukha ng nilalang ang pagkalito nang makita ang mga apoy mula sa papalapit na mga tanod. Magkasama sina Kapitan Omar at Monsur na umihingal sa pagtakbo papalapit sa kinaroroonan niya. Pero bigla ay naging kulay itim na usok ang mga nilalang na mabilis lumutang sa hangin, papasalubong sa mga tao. Napasigaw si Fernan nang makita niyang biglang inatake ng mga aswang ang nangungunang tanod. Hindi sila nakapagsalita nang winakwak nito ang tiyan ng biktima, nagkikikisay na nagpupumiglas sa pagkakasakmal ng aswang sa leeg ng tanod. Ramdam na ramdam ni Fernan ang sakit sa sigaw nito, pati na ang paggaralgal ng boses ng biktima habang hinuhugot ng aswang ang laman loob nito sa kanyang tiyan. Magsilayo kayo! Halimaw na sa harapan natin! Ang sibat! Patamaan niyo ang sibat sa katawan! Bilisan niyo kumilos! Mabilis na sumugod ang mga tanod para asintahin ng sibat ang umaataking aswang, pero mas maliksing kumilos ang mga halimaw. Bago pa man tumama ang sibat sa mga katawan nito, ay nakapagpalit na ito ng anyo bilang usok. Kaya naman, lumalampas lang ang kanilang sandata sa mga halimaw. Sa kabiglang susulpot sa harapan ng biktima para gumanti ng pag-atake, dinudukot ang puso at winawakwak ang mga tiyan gamit ang matutulis na kuko. Nagkagulo ang mga kasama ni Kapitan sa pagroronda nang makita kung paanong isubo sa bibig ng mga halimaw ang lamang loob ng mga tanod. Pasubsob na sinibasib ng nilalang ang dugo ng isa pang tanod na nagkikisay at nagpupumiglas sa paglapa na yon ng mga aswang, hanggang ang kulay berdeng mga damo sa lupa ay napalitan na ng kulay pula mula sa sariwang dugo ng mga biktima. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na tayo sa lugar na ito! Mapanganib sila! Mauubos sila tayo! Masyado sila malakas at hindi tumatalab sa kanila mga sibat natin! Tara na, Fernan! Mansur! Tumakbo na tayo! Tangka na sana nilang ihahakbang ang kanilang mga paa para tumakas, nang mula sa kanilang harapan ay nagpakita ang iba pang mga nilalang na nagtatago sa mga puno. Masama ito! Parami sila ng parami! Nakapagtawag na sila ng mga kasama gamit ang kanilang huni na parang alulong ng aso. Ano pong gagawin natin ngayon, Kapitan? Marami na po sa mga tanod niyo ang pinatay. Mansur, wag kang hihiwalay sa tabi ko. Kahit na anong mangyari, uuwi tayo magkasama at ligtas. Ikalat niyo sa buong baryo na may matindi tayong problema tungkol sa mga halimaw. Kailangan natin magkaisa para mas pagtipayin ang ating pagroronda. Diyos ko, sa dami ng mga halimaw na to, mapapahamak tayong lahat. Pagkatapos po ng mga nangyari ngayon, sa tingin ko po, ay marami nang matatakot na sumama sa inyo, Kapitan. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang klaseng mga nilalang na parang walang kabusugan sa paglapa ng karne ng tao. Hindi na sila nakapagsalita pa nang mula sa kanilang harapan ay sunod-sunod silang inatake ng mga bagong dating na aswang. Mabilis ang kanilang pagtakbo para makatakas papalayo sa mga halimaw. Halos magkanda-ekis-ekis sila sa daan kasama si Kapitan Omar. Ang ibang mga nakaligtas na tanod ay kanya-kanyang sigawan na panay ang pagbumura sa hindi nila inaasahang pagsalakay ng kakaibang mga nilalang.
Nakahinga lang sila ng maluwag nang makita na ni Fernan ang kanilang bahay at wala na ang humahabol sa kanilang mga aswang. Tumigil sila sa tapat ng nakatayong matanda sa pintuan ng kanilang balkonahe, kaya nang makita silang duguan ay napatakbo ito sa kanilang kinaroroonan. Sko, mga bata kayo! Ano nangyari sa inyo? Ang dami niyo sugat sa katawan! Nakasalubong po namin ang apo niyo si Monsur. Humihingi po siya ng tulong kanina. Ang akala nga po namin ay nagluloko lang. Pero na makita po namin ang sugat niya sa balikat, nalaman po namin na sinalakay siya ng mga aswang na gabunan. Diyos ko po! Ang mga apo ko! Marami po sa mga tanod ko na matay na dahil po sa dalawang ito. Huwag naman po sana niyong hahayaang magpagala-gala pa sila sa gabi. Marami po nagkalat na halimaw sa paligid, lalo na po sa gubat. Paano na lang po kung hindi kami dumating? Pasensya ka na, Kapitan. Ang buong akala ko natutulog na ang dalawang ito. Wala na po tayong magagawa. Nangyari na Pero sana lang sa susunod, mas bantayan niya pa po ang inyong mga apo. Ang mahalaga ay ligtas po sila. Manong Daru, albularyo naman po kayo, kaya unahin niyo pong gamutin si Fernan. Marami siya sugat sa katawan. Baka po hindi niya kayanin ang bagsik ng laway ng mga gabunan. Lumingon si Lolo Daru sa gawi ng apo habang hawak ni Fernan ang kanyang balikat na may sugat. Nararamdaman pa rin niya ang walang tigil na pag-agos ng kanyang dugo. Pero sa halip na mag-alala sa kanya ang matanda, ay nagawa pa nitong pingutin ang kanyang tenga. Galit na hinila siya nito papasok sa loob ng kanilang bahay. Iiling-iling na lang na napatalikod si Kapitan Omar sa ginawa ng matanda kay Fernan. Napasunod pa si Monsur na pilit inaawat ang matanda sa ginawa nitong pananakit sa kanyang kuya. Lintik ka talaga, lalaki ka! Nandamay ka pa sa katangahan mo! Muntik mo pang ipahamak ang kapatid mo! Aray, Lo, tama na po! Masakit na nga po ang sugat ko, tama na po! Patawarin niyo na po ako, hindi na po ako uulit, Lo! Talagang masasaktan ka sa akin. Punong-puno na ako sa'yo. Kahit kailan talaga, wala ka kwentang tao. Hindi ko akalain nagpalaki ako ng tarantado. Malimit kang tumakas. Tignan mo na nangyari sa kapatid mo at sa mga tanod ni Kapitan. Maibabalik mo pa ba ang buhay nilang nawala? May sugat din naman ako, Lo, ha? Hindi ko naman alam na gano'n na mangyayari sa amin. Naatakihin kami ng aswang. Kaya nga po nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo na po akong saktan. Huwag niyo na pong hintayin lumaban pa ako sa inyo. Abat ang walang yang ito. Talagang wala kang utang na loob. Pati ako lalabanan mo na. Wala ka na talagang respeto. Hindi man lang kayo nag-aalala sa mga dugong umaagos sa sugat ko. Inaalala niyo pa rin ng ibang tao kaysa sa akin. Lo, tama na po. Huwag niyo na pong saktan si Kuya. Masyado na po maraming dugo na wala sa kanya. Baka hindi na po niya kayanin. Ay nako, wala akong pakialam sa kanya. Mabuti nga sa kanya na magtanda ang kuya mo. Hindi ko gagamutin ang sugat mo, Fernan, tandaan mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Palagi mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi ka na talaga magtitino. Kahit kailan talaga ay wala ka ng ginawang tama. Pinagsisisiyan kong inalagaan pa kita. Sana kasama ka na lang namatay ng iyong mga magulang. Pagod na ako sa kakaintindi sa katigasan ng ulo mo. Sana nga po, namatay na lang ako kaysa maramdaman araw-araw ang inyong panunumbat sa akin. Oo, pinalaki niyo ako. Pero wala kayong karapatan na saktan ako tuwing makakagawa ko ng pagkakamali. Lolo ko lang kayo. Wala kayong karapatang saktan ako. Kuya, tama na, sumusobra ka na. Masyado nang masakit ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Tumigil ka! Isa ka pa! May sasakit pa ba sa ginagawa ng matandang to sa akin? Tignan mo nga ang sitwasyon ko. Mauubusan na lang ako ng dugo. Pero sinasaktan niya pa rin ako. Kuya, nag-aalala lang sa'yo si Lolo. Isa ka pa! Kunwari ka pa nag-aalala sa akin. Ang totoo, ikaw ang nagsumbong sa matandang ito. Kaya nalaman niyang umalis tayo. Traidor ka! Hindi, Kuya. Hindi kita sinumbong. Kuya, magkasama tayo.
Wala po akong sinasabi kay Lolo at hindi po ako traidor. Tumahimik ka sa kalokohan mo, Fernan. Tuturuan mo pa itong kapatid mo na maging kagaya mo. Walang hiya ka. Kapag may nangyaring masama sa sugat ng kapatid mo, hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ko sa'yo. Palalayasin kita sa pamamahay ko. Wala akong panahong mag-alaga ng pasaway na taong katulad mo. Saka lang umalis si Lolo Daro sa harapan ni Fernan. Ramdam na ramdam niya ang magkakasabay na pananakit ng kanyang tenga at mga sugat niya sa katawan. Sobrang nagngingit-ngit ang kalooban niya sa galit matapos marinig ang masasakit na salitang binitiwan ni Lolo Daro. Dahil doon, mas lalong lumaki ang galit niya sa kanyang kapatid. Sa isip niya ay lantaran ng ipinapakita ng matanda ang higit na pagmamahal nito kay Munsur bilang apo, kaysa sa kanya na palaging walang ginagawang tama, kundi lahat na lang ay mali sa paningin ng matanda. Kahit araw-araw niyang pinapatunayan na mabuti rin siyang tao, kaya hindi niya matanggap na sa kabila ng kanyang paghihirap ay baliwala pa rin siya kay Lolo Daro. Sige lang, iparamdam niyo sa akin na wala akong kwenta. Dahil baka gawin ko na kung paano maging masama. Pakiramdam ko, hindi niyo ako totoong apo eh. Si Bunsor lang ang mahalaga sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Daro. Dahil simula sa araw na to, hindi po ako hihingi ng tulong sa inyo para magpagamot. Magsama kayo ng pinakamamahal niyong apo. Abat lintik na ito ah. Nawawalan ka na yata talaga ng galang. Sumusobra ka na. Kung hindi apo ang turing niyo sa akin, wala rin po dahilan para irespeto kayo bilang lolo. Kasalanan niyo eh, kung bakit ako naging ganito. Kaya sige lang, magmahalan kayo maglolo. Wala na akong pakialam. Kuya, nagkakamali ka. Mahal ka namin ni Lolo. Bakit kami nagkakaganyan? Peste ka! Huwag ka nang umastang santo sa harapan ko. Baka basagin ko lang ang pagmumukha mo. Sumama ka sa matandang yan. Tutal, ikaw lang naman ang magaling eh. Mabait ang responsabling apo. Tuluyang naubos ang pagtitimpi ni Lolo Daro dahil sa mga sinabi ni Fernan. Nanginginig ang katawan nitong sinuntok ang mukha ni Fernan habang naluluwa ang mga mata. Sa lakas ng kamao ng matanda na tumama sa bibig niya, ay bumagsak siya sa sahig na gawa sa kawayan. Sa po ng kanyang palad ang nasaktan niyang bibig. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang muka at pamamanhid ng kanyang labi. Pumatak na ang mga luha niya sa sahig na lalong nagpatindi sa kanyang galit. Dan, alam mong pantay ang pagmamahal ko sa inyo magkapatid. Dahil kayo na lamang ang natitira kong pamilya. Magmula na mamatay ang mga magulang nyo, kayo na rin ang buhay ko. Pero ikaw itong nagbago ang ugali. Hindi ko alam kung bakit lumaki kang walang modo. Bastos at walang respeto. Masakit sa akin na sa kabila ng pag-aaruga ko sa inyo yan ang isusukli mo. Samantalang binusog naman kita sa pagmamahal. Pinunan ko ng pagkalinga ang dapat sana pagmamahal ng mga magulang nyo. Kaya hindi ko matanggap na lumaki kang ganyan. May pagsuntok pa sa dingding na napatayo si Fernan dahil sa galit para sa matanda. Akma na sana niyang susuntukin ang matanda nang malakas na nagsalita si Lolo Daro. Sige, suntukin mo ako kung yan ang magpapasaya sa'yo. Hindi ko akalaing nagpalaki ako ng isang ahas. Tama na po, Lolo. Tama na po, Kuya. Wag na po kayo magtalo, nakikiusap po ako. Tama na po. Malaki ka na, Fernan. Kaya matigas na rin ang kamay mo para isuntok sa akin. Pero bago ka maghanap ng pagmamahal mula sa akin, isipin mo muna kung karapat-dapat ka bang intindihin at mahalin. Huwag niyo po akong piliting saktan kayo. Ahas na akong ahas. Wala na akong pakialam kung anong tingin niyo sa akin. Iparamdam niyo na wala akong kwentang tao. Yan din ang ibabalik ko sa inyo. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit naging ganito ako. Ang alam ko, ginawa ko nararapat bilang apo niyo.
Magsasalita pa sana si Fernan nang bigla siyang namilipit ng pananakit ng kanyang balikat. Natumba siyang muli sa sahig at nagpagulong-gulong. Ramdam na ramdam niya ang pagsuot ng kirot sa kanyang sugat. Hinahalukay na parang may mga insektong gumagalaw sa loob ng kanyang kalamnan. Gumapang ang lamig sa kanyang buong katawan, pero lumalabas ang butil-butil niyang pawis sa noo. Napaluhod siya sa harap ni Lolo Daru habang nagulat ito sa kanyang pagsisisigaw ng dahil sa sakit. Kasabay ng pagbagsak rin ni Munsur sa sahig, katulad niya ay sumisigaw rin ito sa matinding pagkirot ng mga sugat mula sa kagat ng gabunan. Pero wala nang sasakit pa sa kanyang nararamdaman nang makita niyang si Munsur ang unang nilapitan ni Lolo Daru para gamutin, habang siya ay panay ang pagsusuka ng malapot na likido. Hindi niya mapigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay katapusan na niya, lalo pa, at hindi siya makahinga. Parang may mabigat na bagay ang nakadagan sa kanyang dibdib na lalong nagpahirap sa kanyang nararamdaman. Ito po, kumakalat na sa katawan niyo ang lason ng kamandag ng gabunang usok. Kuntintiis lang, Munsur, at ikukuha mo na kita ng gamot. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Lakasan mo pa ang loob mo. Lolo, si Kuya po. Siya po ang unahin niyong gamutin. Mas malala po ang kalagayan niya, pati po ang mga sugat niya. Bahala sa buhay niya. Ikaw ang inaalala ko, Apo. Hindi ko alam kung paano kita maililigtas sa laso ng gabunan. Sandali, at ikukuha lang kita na maiinom na gamot. Nang umalis na sa kanilang harapan si Lolo Daru, ay hindi maipaliwanag ni Fernan ang galit at sama ng loob niya para sa matanda. Parang paulit-ulit niyang naririnig ang mga sinasabi nito. Mas masakit sa tama ng kagat sa kanyang balikat, habang patuloy niyang nararamdaman ang paghibot-hibot ng kanyang kalamnan. Lahat ay hindi niya makontrol, pati na ang pagtulo ng kanyang laway, maging ang walang tigil na pagkiskisan ng kanyang mga ngipin. Wala ring lumalabas na boses sa kanyang bibig, kaya alam niyang mas malala ang lagay niya kaysa kay Munsur. Pagbalik ng matanda, ay agad nitong ginamot ang sugat ni Munsur sa kanyang harapan. Kahit pa tinatanggihan ng kapatid ang panggagamot ng matanda, ay itinuloy pa rin ni Lolo Daru ang pagpapakita sa kanya ng pagmamalasakit sa kapatid. Kahit pa nga nasa bingit na siya ng kamatayan, naramdaman niya ang pagguhit ng matinding sakit sa kanyang buong katawan, maging ang paghugot niya ng kanyang paghinga, hanggang sa biglang dumilim ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising si Fernan sa maligamgam na tubig na dumadampi sa kanyang balat. Maginhawa yon na parang haplos ng kanyang ina. Matagal niyang pinakiramdaman ang bawat hagod ng tela, na siyang nagpabalikwas ng bangon at mahigpit na hinawakan ang braso ng nagpupunas sa kanyang katawan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Munsur. Iwan mo ako. Wala kang karapatang punasan ng tela ang katawan ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Mabuti naman po, Kuya, at gising ka na. Nag-aalala po kami ni Lolo nang mawalan ka po ng malay. Ulitin mo ang mga sinabi mo. Parang gusto kong kilabutan, ha. Huwag na huwag ka magsasalita ng tungkol sa pag-aalala, lintik ka. Baka mabasag ko lang ang pagbumukha mo. Saka na itong mga nakadikit na tela sa sugat ko. Alisin mo nga to. Hindi ko to kailangan. Aray, Kuya, nasasaktan po ako. Bitiwan niyo po ang braso ko. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang pesteng gumamot sa akin? Ako! Ako ang gumamot sa iyo. Kaya bitiwan mo ang braso ng kapatid mo. Sagot ni Lolo Daru sa tanong ni Fernan. Kapapasok lang nito sa pintuan ng kanyang kwarto. May dala itong isang mangkok na may lamang katas ng dinikdik na kulay pulang luya. Madalas yun ipainom sa kanila ng matanda kapag may sakit sila. Bakit niyo pa ako ginamot? Pabayaan niyo na lang sana ako mamatay. Idadagdag niyo pa yan sa utang na loob ko sa inyo. Sana nga tiniis na lang kita habang nagkikikisay ka sa harapan ko at unti-unti ka nalalason sa laway ng aswang. Kaya lang, hindi mo ako katulad na matigas ang loob. Kaya't inumin mo itong gamot ng kahit papano bumalik ang lakas mo.
Alisin niyo ang gamot na yan sa harapan ko. Di ko yan iinumin. Di ko kailangan ng tulong niyo. Kaya pwede ba umalis na kayo? Tinabig ni Fernan ang gamot sa kamay ng matanda, kaya't nahulog ito sa saig. Kumalat ang katas ng luya hanggang sa silong. Napatayo ng tuwid si Lolo Daro habang garalgal ang boses na nagsasalita. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yo. Talagang likas na sa'yo ang pagiging masama. Paano pa ba kita mababago? Bakit ba umabot sa ganito ang ugali mo, Fernan? Hindi na ikaw ang batang inalagaan ko. Ibang-iba ka na! Lo, tama na po. Umalis na lang po tayo sa kwarto ni Kuya. Baka masakit lang po ang kanyang sugat. Kaya siya nagagalit. Huwag niyo na po siyang patulan, Lolo. Hindi ko maiwasan ng hindi malungkot. Dahil sa inaasal ng kuya mo ngayon. Sana lang ay alam niya kung ano kaya kong isakripisyo para sa kanya. Tigilan niyo na ang pagpapanggap na mahal niyo ako. Matagal ko nang alam na hindi ako mahalaga sa inyo. Kaya wag na kayong magdrama. Wala nang epekto yan sa akin. Dahil hindi na ako maniniwala sa kabaitang pinapakita nyo. Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Malungkot na lumabas ng kwarto si Lolo Daro. Bagsak ang balikat na isinara ng dahan-dahan ang pintuan. Bigla siyang nakaramdam ng awa para sa matanda at pagsisisi. Dahil sa mga nasabi niya. Kitang-kita niya sa mga mata ni Lolo Daro kung paano itong nasaktan sa mga sinabi niya. Kahit anong gawing paliwanag niya sa kanyang sarili, ay hindi talaga niya kayang tanggapin ang pagtrato nito sa kanya kumpara sa kapatid niyang si Monsur. Bagay na palaging sumasaksak sa isip niya na baka hindi siya nito totoong apo. Pagkalipas lang ng ilang saglit, bigla siyang nakarinig ng malalakas na kalabog sa labas ng kanyang kwarto. Kasunod, ang malakas na pagsigaw ng umiiyak na si Monsur. Kahit masakit ang kanyang katawan, ay mabilis siyang napatakbo sa kinaroroonan ng kapatid. Paglabas niya ng kanyang pintuan, ay nakita niyang nakahandusay sa sahig si Lolo Daro. Namumutla ang labi habang dakot ang sariling dibdib. Nakatirik ang mga mata na parang hinahabol ang sariling hininga. Sa tabi nito ay ang takot na si Monsur. Ano nangyayari? Bakit nagkaganyan si Lolo? Tinatanong mo ba, Kuya? Kayong dalawa lang naman na nag-usap kanina. Pagkalabas niya sa kwarto mo, hawak na niya ang dibdib niya. Hindi ko alam kung ano ang mga sinabi mo. Pero sumusobra ka na, Kuya. Masyado ka na masakit pagsalita para kay Lolo. Napaluhod si Fernan sa tabi ni Lolo Daro habang hawak niya ang dibdib nito na pilit inaalog para magising ang matanda. Lolo! Lolo! Lolo, bumangon ka! Nakikiusap ako, Lolo! Bumangon ka! Magkakasunod na paglunok ng laway ang nagawa ni Fernan habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa nakahigang si Lolo Daro. Nakabuka ang bibig nito na halatang kinakapos pa rin sa paghinga. Hinilot niya ang braso ng matanda sa kaminasahe pero walang nagbabago sa itsura ni Lolo Daro kaya't bumundol ang takot sa kanyang dibdib. Abot langit ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa. Gusto niyang ibalik ang mga oras para mabawi ang mga sinabi. Hindi niya pala kayang mawala ang kanyang Lolo Daro. Lo! Gumising ka na, nakikiusap po ako! Lo, patawarin niyo po mga nasabi ko sa inyo, Lo! Masama lang po talaga ang loob ko! Sige na po, Lo, bumangon na po kayong pakiusap! Huwag niyo po kaming iiwan, Lo! Umagos ang masaganang luha sa mga mata ni Fernan habang panay ang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Hindi niya matanggap na ang simpleng salitang nasabi sa matanda ay magdadala rito ng kapahamakan. Tuluyan nang nawalan ng malay si Lolo Daro at natanggal ang kamay nito sa pagkakahawak sa dibdib. Kaya naman, hindi niya malaman ang gagawin kung paano niya gagamutin ang matanda. Nanginginig ang mga kamay na panay ang kalug niya sa katawan ni Lolo Daro. Kasalanan mo ito, Kuya! Kasalanan mo to! Kapag may nangyaring masama kay Lolo, ikaw ang mananagot! Ikaw ang sisisihin ko! Oo na! Oo na, kasalanan ko!
Kasalanan ko na. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Tanggap ko na. Ako na ang masamang apo. Ikaw na ang mabait. Ano, masaya ka na ba? Hindi ko sinasadya na masaktan si Lolo. Kaya wag mong ipamukha sa akin. Nakasalanan ko ang mga nangyari. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, ay bigla silang nakarinig ng malalakas na kaluskos mula sa kanilang dingding sa likod ng kanilang bahay. Parang nagkikiskis ang papel na unti-unting bumubutas sa kawayang gawa sa sawali. Nagkatinginan sina Fernan at Munsur nang bigla silang napatigil sa pag-iyak. Muling naulit ang ingay sa likod ng kanilang bahay hanggang sa kusina. Ilang sandali pa ay may pumasok na itim na usok, pati na ang pag-alingasaw ng mabahong amoy ng nabubulok na laman ng tao. Saktong pagkatayo ng magkapatid ay siya rin paglitaw ng nakangising nilalang sa kanilang harapan. Naglalaway itong nakatingin sa kanila habang mapupula ang mga mata. Kuya! Gabunan! May gabunan sa loob ng bahay natin! Diyos ko! Ngayon pa sila atake kung kailan may problema tayo kay Lolo! Hindi na nga natapos pa ni Fernan ang kanyang sasabihin nang bigla sila nitong sinunggaban. Pero saktong paglundag dito ay ang mabilis namang pagtayo ni Lolo Daro. Nilapitan nito ang palakol na pansibak ng kahoy. Parang walang nangyari na nagawa nitong paluin ang likod ng gabunan gamit ang palakol. Halatang nagdrama lang ang matanda para makuha ang atensyon ni Fernan. Nanlalaki ang mga mata ni Fernan nang makita kung paanong nakipaglaban si Lolo Daro sa gabunang nakapasok sa kanilang bahay. Anak ng putya! Arte ng palanlat! At talaga nagsabuatan pa kayo, Munsur! Hindi na hinintay pa ni Fernan na sumagot ang matanda at kapatid niya. Sa halip, inagaw na niya ang palakol sa kamay ni Lolo Daro. Pinalo niya ang gabunan sa ulo, kaya napasubsob ito sa sahig. At sa huling paghampas niya ng palakol, bumaon ang talim nito sa noo ng aswang. Hindi na nagawa pa ng gabunan na bumalik sa pagiging usok dahil nagkikisay na itong nakatirik ang mata. Umaangil na parang asong nauulol na nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin, habang ang mga kamay ay walang tigil sa paggalaw. Pilit na tinatanggal ang palakol na nakabaon sa noo nito. Pero sa tuwing nahahawakan ng halimaw ang puluhan, ay nababawi rin ito ang mga kamay na parabang napapasok sa hawakan ng sandata. Magaling ang ginawa mo, Fernan! Nakaganti ka rin sa mga aswang na kumagat sa'yo! At magaling din po ang ginawa niyong dalawa ni Munsur na pag-arte sa harapan ko. Akala ko talaga mamamatay na kayo dahil sa mga nasabi ko. May patirik-tirik pa kayo ng mga mata. Yung pala hindi naman totoo. Ang mahalaga, nalaman kong hindi mo rin pala ako matitiis kapag bigla ko nalagay sa panganib. Nakukuha niyo pang tumawa. Kanina lang muntik pa akong atakihin sa puso dahil sa takot. Huwag niyo na pong uulitin yun, ha? Hindi talaga magandang biro yun, Lolo. Wala na siguro maisip na ibang paraan si Lolo, Kuya. Para na magkasundo kayo. Sana po talaga nagkaayos na kayo. Isa ka pa, Munsur. Nadala ako sa mga pag-iyak-iyak mo. Para talaga kayong mga sira. Pasensya ka na at patawarin mo na kung mas matimbang ang pagtingin ko sa kapatid mo. Ganyan na ganyan rin ang nararamdaman kong takot nang makita kitang nawalan ng malay kanina. Saka ko lang naisip na sumobra din ako sa pagtrato sa iyo ng masama. Kuya, mahal ka namin ni Lolo. Ikaw lang naman po talaga masyadong madamdamin Mga sira kayo. Naisahan niyo ako dun, ha? Sus, tatawa na yan. O tama na yan. Ang mahalaga ay nakapatay tayo ng isang gabunan. Simula pa lang ito ng kanilang panggugulo sa inyo. Hindi nila kayo titigilan hanggat hindi nila kayo napapatay. Lalo pat natikman na nila ang lasa ng inyong dugo. Lolo, ano po bang klase ng gabunan ang umatake sa atin? Ang gabunang usok ay isang nilalang na walang kinatatakutan dahil higit na mas malakas sila sa ibang mga kauri nila. Hindi mo basta-basta mararamdaman ang kanilang presensya dahil yun talaga ang kanilang kakayahan. Mapapatay mo lang sila
kung palakol ang gagamitin mo sandata laban sa kanila at nagtataglay ka ng mutya ng pinya. Ang kadalasang kinakain ng mga gabunan ay ang mga buntis o di kaya mga batang malapit ng mamatay dahil sa marubang karamdaman. Nakakakilabot na mga nilalang pala mga gabunan. May sakit na nga. Talagang tutuluyan pa nilang patayin. Hindi ba at karamihan sa mga may sakit ay hinahangad nilang mamatay na? Kaya naman, mabilis nilang nalalapitan ng mga ganong uri ng tao. Ang mga taong naghahangad ng kamatayan ang siyang palaging nilalapitan ng mga gabunan. Katulad ng mga sinabi mo kanina, kaya tayo inatake ng aswang. Saka ang iba pang kakayahan nito ay ang pagpapalit ng anyo bilang isang mabangis na aso para naman makapambiktima ng mga lalaking walang asawa. Lolo naman Halata naman pinaglololoko niyo na naman ako Totoo mga sinasabi ko, Fernan. Hindi talaga sila kumakain ng mga babaeng birhen. Ang gusto nila ay yung may anak sa sinapupunan, pati na mga binata. Nananawayan na nila. Lolo, yung nasabi niyo po, tungkol po sa mutya ng pinya, ano naman po yun? Ang mutya ng pinya ay may kakayahang makita ang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling maitali mo ito sa iyong noo, ay makikita mo ang mga gabunan ng walang kahirap-hirap. Kahit nasaan yung aso pa sila, o di kaya naman ay isang usok, nagliliwanag ng kulay dilaw ang mutya ng pinya na masakit naman sa mata at katawan ng mga gabunan. Wala po kami mutya kanina, Lolo, pero nakikita namin ang usok. Dahil sadya silang nagpapakita sa biktima. Pero kapag naglaho sila o kahit saan magpunta, madali silang nahahanap ng may suot ng mutya. Kaya nga ang pinya, sinasabing maraming mata, yun din ang epekto ng mutya. Pati po ba itong palakol na ginamit ko sa gabunan ay may matinding epekto rin po sa mga aswang? Tama ka, Fernan. Nawawala ang kakayahan nilang magpalit ng anyo o di kaya'y maging usok kapag nasugatan sila ng talim ng palakol. Pero kung masasaktan mo sila sa anyong aso, hindi naman sila makakabalik sa totoo nilang anyo. At ang mas nakakapangamba pa sa mga nilalang na ito, kaya na nilang mag-anyong tao sa araw at sa gabi lang nila hindi napipigilan ang pagiging gabunan. Maliban kung ikaw ay isang anak o pinuno ng aswang. Pinagmasdang mabuti ni Fernan ang itsura ng nakadilat na gabunan. Sa kanya hinawakan ang palakol na nakatarak pa rin sa noo nito. Inalog-alog niya na para matanggal niya sa pagkakabaon. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Lolo Daru. May ipinakita itong isang uri ng bato na may taling kulay itim, saka inabot sa kanya. Kunin mo, Fernan. Matagal ko nang dapat na ibigay sa ito. Kaya lang, palagi ako nawawalan ng pagkakataon dahil palaging nauuwi sa ating pag-aaway ang ating pagkikita. Bago namatay ang iyong ama, ay ibinigay niya yan sa akin. Ang bilin niya, ikaw raw ang dapat na mga laga ng kanyang mutya na dati ko nang ipinamana sa kanya. Ano po ang bagay na to, Lolo? Yan ang mutya ng pinya na sinasabi ko. Sige na po, subukan mong isuot sa ulo mo nang malaman mo kung ano kapangyarihang taglay ng mutya na yan. Teka, bakit ko naman po isusuot ang kwintas na to? Wala po akong balak, Lolo, na tumanggap nito. Natatakot po ako. Si Monsur na lang po ang gumamit nito. Hindi maaari. Tanging ang panganay lang na anak na lalaki ang kailangan magmana ng aking mutya. Saka hindi ang kwintas, kundi isang pantali sa ulo bilang pangatlo mong mata. Kapag suot mo yan, wala nang ligtas sa'yo ang mga gabunan. Pasensya na po, Lolo. Pero hindi ko talaga yan matatanggap. Wala pong dahilan para magpakabayani ako sa baryong to. Ang gusto ko po ay katahimikan ng buhay ko. Kung hindi mo to tatanggapin, wala akong magagawa. Kaya lang, papatayin ka pa rin nila dahil nalasahan na nila ang dugo mo. Palagi ka nilang pupuntirihin, pero wala akong balak na ipagpilitan sa iyong mutya. Dahil wala rin naman itong bisa kapag hindi bukal sa loob ng tagapagmana ang pagtanggap. Ang bihira naman, paano ba to?
Hindi. Pasensya na po talaga, Lolo. Mas makabubuti po siguro na itago na lang po niyo ang mutya. Wala talaga akong balak na makipaglaban sa mga aswang. Nakakatakot po ang kanilang mga itsura. Kanina nga lang po naduwag ako tapos mangangalaga pa ako sa mutya. Pero kuya, paano na lang po kung muli tayo sa lakayan ng mga gabunan? Wala ka man lang pong sandata laban sa kanila. Pabayaan mo na siya, Mansur. Naniniwala ko matatanggap niya rin ang mutya, kagaya ng pagtanggi din ng iyong ama noon. Hali kayo, tulungan niyo ko buhatin ang katawan ng halimaw para isurrender natin kay Kapitan. Wag na po, Lolo. Sunugin na lang po natin. Abala din po si Kapitan ngayon dahil sa mga namatay niyang mga tanod. Tsaka, nakakahiya po. Kasi, isa po kami sa dahilan ng pagkalagas ng mga tanod niya. Pagkatapos magkasundo, ay sinunog na lamang nila ang gabunang napatay ni Fernan. Sakto naman na dumating ang kaibigang si Lucio na anak ni Kapitan Omar. Humahangos itong nagmamadali sa paglapit kahit masyadong madilim pa rin ang paligid. Malapit lang ang bahay ng kaibigan sa kanilang kubo, kaya nalaman din agad nito ang mga nangyari sa kanila. Nang makalapit ito sa kanilang kinaroroonan, ay nakatingin ito sa hukay na may umuusok na mga sanga ng kahoy na siya nilang ginamit para sunugin ang katawan ng aswang. Bagong kaibigan ni Fernan si Lucio, na bihira naman makipagkwentuhan sa kanya. Halos gabi lang sila nagkikita ni Lucio. Grabe, kay tatay ko lang nabalitaan na iniligtas raw nila kayo sa gubat nang inatake kayo ng mga gabunang usok. Mabuti na lang at walang nangyari masama sa inyo. Kaya lang marami na sugatan sa mga tanod ni tatay at marami rin ang namatay. Saan ba kasi kayo nagpunta? Mabuti na lang pala at hindi ako nakasama. Teka Lucio, na paano yung sugat mo sa ulo? Parang bago lang yan Paano? Kakamadali kong pumunta rito, nadapa ako. Ayan, tumama tong ulo ko. Sobra kasi ako nag-aalala sa inyo Mabuti na lang talaga at nakita kayo ni tatay. Kaya nga utang namin kay Kapitan ang buhay namin magkapatid. Kung hindi dahil sa kanya, baka pinaglalamayan na kami ngayon. Ang ipinagtataka ko lang, alam na ni Kapitan na masyadong delikado ang kanilang ginagawa. Pero bakit patuloy pa rin sila nagroronda sa gubat? Hindi lang naman itong unang beses na may namatay sa mga tanod niya, di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila napipigilan ang pagsalakay ng gabunan. Ang tungkulin ay tungkulin iyo. Kaya kahit delikado, ay kailangan itaya ni Kapitan ang kanyang buhay para sa ikatatahimik ng ating baryo. Pero, parami naman po ng parami ang mga nauulila dahil sa mga gabunan. Baka isang araw, magising na lang po tayo na wala nang gustong sumama kay Kapitan dahil takot nang magronda sa gubat. Ang mabuti pa kaya, Lolo, umalis na lang po tayo sa lugar na to. Paano naman na maiiwan kong ari-arian sa lugar na ito? Yun na lang ang natitira kong pag-asa para ipamana sa inyo kung sakaling mawala man ako sa mundong ito. Isa pa, hindi ako natatakot sa mga gabunan na yan. Mga tao lang din silang nagpapanggap na normal sa araw at halimaw sa gabi. Teka, ano po bang bagay ang sinusunog nyo, Lolo? Kanina bago ka dumating, ay pinasok kami ng kulay ubing gabunan sa loob ng aming bahay. Napatay siya ni Fernan. Hindi sila talaga mapipigilan na hindi sumugod dito dahil natikman na nila ang dugo ni Fernan at Mansur. Ang mabuti pa'y pumasok na muna tayo sa loob. Lalo ka na, Lucio. Dapat ipinagpabukas mo na lang ang pagpunta rito. Alam mong delikado sa daan. Mahirap na. Baka ikaw naman ang matsyempoan ng mga gabunan. Huwag po kayo mag-alala. Uuwi rin po ako agad. Tinignan ko lang po sina Fernan at Mansur. Sige pare, papasok na ako sa loob ng bahay. Umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Naiwan si Lucio sa tapat ng balon na pinagsunugan bago pumasok ang tatlo sa loob ng kanilang bahay. Hindi nila napansing umalis na rin si Lucio. Kaya naman, mahigpit na isanara ni Fernan ang kanilang bintana at pintuan, saka nagpaalam kay Lolo Daru para matulog. Nang gabing yun, ay hindi dinalaw ng antok si Fernan. Hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa kanila sa gubat, pati na ang tungkol sa mutya, maging ang pagkawala ng sakit sa kanyang sugat.
Hindi niya alam kung paanong natanggal ni Lolo Daru ang kakaibang epekto ng lason mula sa kamandag ng mga gabunan. Idagdag pa, ang nakita niyang pamumutla ni Lolo Daru nang magkunwari itong inaatake sa puso kanina. Para kasing totoo, dahil napansin niyang namumula ang dibdib ng matanda. Sa inis niya ay napabangon siya sa pagkakahiga. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng kanyang silid. Haakbang na lang sana siya palabas nang bigla niyang narinig ang boses ni Lolo Daru. Kausap nito si Monsur na panay ang dikdik ng luya sa maliit na lusong. Sumilip siya at nakita niyang magkaharap ang dalawa sa lamesa at seryosong nag-uusap. Lolo, bakit nagkunwari po kayo kanina? Alam kong totoong inatake kayo ng sakit na nanggaling sa laso ng kamandag ng gabunan. Pero imbis na magpahinga kayo, ay nagkunwari pa kayo kay kuya na malakas ang katawan. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos na ang pakiramdam ko. Wala naman akong ibang gusto, kundi ang maligtas ang kapatid mo. Kahit ako na lang ang mamatay. Sana'y magkasundo na kayo magkapatid at tanggapin ng kuya mo ang mutya. Saka lang mapapanatag ang loob ko. Pero lolo, paano po kung ang paninikip ng dibdib nyo ay gawa po sa kamandag ng laso ng gabunan na sinipsip niyo po sa sugat ni kuya? Bakit po ba yun ang naisip niyong paraan para mailigtas si kuya? Hindi naman po tuklaw ng ahas yun na kailangan niyong sipsipin. Talagang delikado po ang ginawa niyo. Saka, ano na lang po mararamdaman ni kuya kapag nalaman niya yun? Kaya nga mas makakabuting ilihim mo na lang ito sa kanya. Nakita mo naman na masama rin ang loob niya sa'yo. Dahil pakiramdam niya ay mas inaasikaso kita kaysa sa kanya. Tsaka baka kung ano pa ang isipin niya. Huwag na natin dagdagan pa ang galit niya. Nanigas ang binti ni Fernan nang marinig niya ang sinabi ni Lolo Daru kay Monsur. Nagkamali siya ng pagkakaintindi. Dahil kaya siya gumaling ay dahil sinipsip ng matanda ang kamandag sa kanyang mga sugat at ang paninikip ng dibdib nito ay ang palatandaan na baka nakainom ito ng lason mula sa gabunan. Indikasyong lumipat sa katawan ng matanda ang epekto ng laway ng halimaw. Nakuyom niya ang sarili niyang kamao habang naririnig pa rin niya ang usapan ng dalawa. Mahal na mahal ko kayo magkapatid. Bago ako, ay kayo muna ang iisipin ko. Matanda na ako, apo, at natatakot akong iwanan kayong dalawa nang hindi magkasundo. Namatay ang mga magulang niyo sa pagtugi sa mga gabunan para iligtas ka, apo. Hanggang ngayon, ay patuloy pa rin ako nabibigo sa paghahanap ng pwedeng pagpasahan ng aking mutya. Alam kong malapit lang sa atin ang pinuno ng mga gabunan. Hindi magtatagal, ay unti-unti na nilang sasakupin ang lugar na ito. Lolo, paano ko po kayo matutulungan? Sabihin niyo po sa akin. Kaya ko na ito, apo. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Tignan niyo na po. Kayo na po nalalagay sa alanganin, Lolo. Nakikiusap po ako. Ituro niyo po sa akin kung paano ko kayo gagamutin. Malalagot po ako kay kuya kapag hindi ko sa kanya sinabi ang buong katotohanan. May karapatan din po siyang malaman ang ginawa niyo para sa kanya. Na totoong may sakit po kayo, Lolo. Huwag. Ayoko nang bumalik sa dating ugali ang kuya mo. Alam mo naman kung bakit tumantong tayo sa ganito. Basta kaya ko to. Marami na akong pinagdaan ng hirap. Kaya alam kong malalampasan ko ito. Mula sa pinagtataguan, ay nagawa ni Fernan na sumandal sa dingding ng kanyang pinto habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Punong-puno ng pagsisisi dahil sa mali niyang pangungusga sa pagmamahal ng lolo niya para sa kanya. Hindi niya nakita ang sakripisyong yon ni Lolo Daru na kahit ang sarili nitong buhay ay magagawang ipalit para lang sa kaligtasan niya. Pero anong ginawa niya? Ang isinukli niya ay puro sama ng loob. Napilitang bumalik sa higaan si Fernan. Hindi niya kayang harapin si Lolo Daru. Sa kabila ng kanyang mga narinig, bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya sa kanyang sarili. Kinabukasan
Pagkagising ni Fernan ay wala na si Lolo Daru sa silid nito. Maging si Monsur ay wala na rin sa tabi niya. Nagising siyang nag-iisa na may nakahaing pagkain sa lamesa. Sanay na siya sa ganitong gawain, pero ngayon hindi ang pagkain ang kanyang pinuntirya, kundi ang lumang aparador ng matanda, kung saan ay buo na ang kanyang pasya para tanggapin ang mutya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng aparador, saka nagpalinga-linga sa paligid. Nang masiguradong walang tao, ay hinalughog na niya ang gamit ng kanyang lolo. Saan kaya tinago ni Lolo Daru ang kanyang mutya? Iginala pa niya ang kanyang paningin sa loob ng aparador bago naagaw ng kanyang atensyon ang lumang itim na libro at maliit na bag na may lamang mutya. Habang ang palakol na ginamit niya kagabi ay nakatabi rin sa ilalim ng istante nito. Maingat niyang kinuha yon at dinala sa sarili niyang kwarto. Binuklat niya ang bawat pahina ng libro at tumambad sa kanya ang mga listahan ng panggagamot ng matanda, pati na ang iba't ibang epekto nito sa katawan ng tao. Ang hindi niya inaasahan ay ang malakas na pagliwanag ng mutya nang mahawakan niya ang bato. Nasilaw siya sa liwanag na nanggagaling dito, pati na sa tali ng mutya. Gumapang ang malakas na enerhiya sa buo niyang katawan, kasabay ng pagliwanag ng kanyang mga mata. Dala ng gulat ay nabitiwan niya yon, saka mabilis na dinampot at itinago sa kanyang bulsa. Sakto na may narinig siyang papalapit na yabag ng mga paa papunta sa kanyang silid. Sumilip sa nakabukas na pintuan ang nakangiting si Monsur. Diretsyong pumasok sa kanyang kwarto. Kuya, hinahanap ka ni Kapitan, nasa labas siya, kasama si Lolo. Ano bang ginagawa mo at namumuta ang labi mo? Teka, anong tinatago mo sa likod mo? Ha? Wala. Nagulat kasi ako eh. Akala ko kung sino yung kumakatok. Pasensya ka na, kuya. Pero mahalaga ang sadya sa'yo ni Kapitan eh. Tara na, kanina pa sila nagtatawag sa'yo. Hinintay na muna ni Fernan na makalabas ang kapatid bago muling itinago ang palakol at libro sa ilalim ng kanyang unan. Nang masiguradong ayos na ang kanyang mga sandata, ay mabilis siyang sumunod kay Monsur. Nakita niyang nakatayo si Kapitan sa labas ng balkonahe, habang si Lolo Daru ay tahimik lang na nakatayo sa tabi nito. Nahalata agad niya na namumutla ang labi ni Lolo Daru na parang nagpipigil sa sakit na nararamdaman. Gusto niya nang ipagtapat dito na alam na niya ang ginawa nito para sa kanya. Kaya lang ay nauunahan siya ng hiya. Sa halip ay ibinaling na lang niya ang atensyon kay Kapitan, kasama si Lucio na nakatayo sa tabi ng ama. Kapitan, kayo pala. Ano po sadya niyo sa akin? Pasensya ka na kung kailangan ko sabihin ito. Mangyaring gusto sana naming isama ka sa pagroronda mamayang gabi. Hindi ko to kagustuhan. Kahilingan lang ito ng pamilya ng mga nasawi dahil sa pagtulong nila sa inyo. Wala na ako magagawa. Ipinagpipilitan nila na kailangan daw palitan mo ng serbisyo ang buhay na kinuha ng mga gabunan sa kanila. Tutol ako sa ganyang pasya, Kapitan. Alam naman ninyong hindi pa masyadong magaling ang mga sugat ng apo ko. Pero aminado naman kayo na kung hindi dahil sa mga tanod ko, hindi makakaligtas ang apo nyo. At ito lang ang nag-iisang kahilingan nila, ang suklian ang tulong na nagawa ng pamilya nila sa magkapatid. Hindi naman ito sa pilitan, kundi paghingi ng tulong kay Fernan. Kasi alam na niya ang mga kilos ng gabunan. Sasamahan niya kami sa lugar kung saan sila unang inatake. Saka, nakikita ko naman na malakas na ang katawan ni Fernan. Ganun po ba dapat? Kapag tumulong kailangan may kapalit? Pasensya na, pero sumusunod lang ako sa kagustuhan na mas nakararami. Kahit isang gabi o 2 gabi lang, para hindi na lumaki ang gulo. Isa pa, nagbabanta sila na kung hindi mo kami sasamahan, Fernan, mapipilitan silang palayasin kayo sa bahay na ito. Aba, hindi naman yata tama yan. Wala silang karapatang gawin yun sa amin. Nagpapasalamat kami dahil iniligtas niyo ang apo ko. Pero parang nakikinita-kinita kong gusto rin nilang mamatay si Fernan
kapalit ng buhay ng tanod mo. Hindi naman yata tama yon. Huwag po sana kayo magagalit kay Tatay, Lolo Daru. Ginagampanan lang po niyan tungkulin niya sa mga kababaryo natin. Isa pa po mag-iingat kami. Kasama po ako sa magroronda mamayang gabi. Kaya sa tingin ko naman po, ay walang ibig sabihin ng mga pamilya na nawalan. Nalagasan ako ng mga tanod at wala na talaga ako maisip na ibang paraan na pwedeng pumalit sa mga namatay kong kasamaan. Wala na rin pong gusto sumama sa akin. Ang gusto nila mangyari ay magronda ang taong iniligtas ng kanilang mga namatay na pamilya. Ang totoo, kasama po sana si Monsur, pero hindi na po ako pumayag. Sige o, sasama po ako kung yun ang inihiling nilang kapalit sa pagliligtas nila sa buhay namin magkapatid. Anong oras po tayo aalis para makapaghanda ako? Ayos, Tol. Pupuntahan kita dito. Siguro, mga 7:00 ng gabi. Nan, masyadong mapanganib yun. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Kasalanan ko naman po ito Dapat lang napagbayaran ko. Kung hindi po ako tumakas sa inyo, hindi po ito mangyayari. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ng kababaryo natin. Kaya wag po kayong mag-alala. Alam ko pong walang mangyayaring masama sa akin. Pagsapit ng gabi, ay wala nang nagawa sa Lolo Daru nang sumama si Fernan sa mga tanod ni Kapitan Omar. Dala nila ang sibat sa pagroronda, habang si Fernan naman ay palihim niyang dinala ang mutya, pati na ang palakol ng kanyang lolo. Kaya habang naglalakad sa daan papunta sa kakahuyan, ay hindi maiwasan ni Lucio ang hindi matawa sa kanyang itsura. Anak ng putya, pare, Sa dinami-rami ng dadalhin mo sa sandata, bakit ang palakol pa ni Lolo Daru? Mukha kang magsisibak lang ng kahoy, Mas komportable ako sa sandatang to, pare. Saka, huwag ka mag-alala. Malaki ang maitutulong ito sa atin, sigurado ako. Sa katunayan, pare, may dala rin akong mutya ng pinya na mabisang panlaban sa mga gabunan. Ha? Teka, mutya ba ka mo? Sa maniwala ka't sa hindi, bata lang ang dapat na umawak niyan. Katang isip lang ng mga matatanda yan Sumakay ka naman. Baka mamaya pag nakita pa sa'yo ng gabunan yan pagtawanan ka pa nila. Mas malakas pa rin ang sibat bilang sandata, pare. Sabay tawa ng malakas si Lucio. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa paglalakad mula sa kakahuyan, ay nakita niya ang kulay itim na usok. Umiikot-ikot yun sa paligid nila na parang sinasalubong ang kanilang pagdating. Si Fernan lang ang nakapansin sa mga usok na nagtatago sa mga puno, kaya wala pa rin kaalam-alam ang mga tanod na nasa paligid na nila ang mga gabo ng usok. Kapansin-pansin din ang pag-iinit ng mutya sa kanyang bulsa. Sandali! Nandiyan na sila! Nandiyan na ang mga gabunan sa paligid natin! Agad na kumalat ang mga tanod habang palingalinga sa paligid. Nanginginig ang mga tuhod na maigpit ang kapit sa mga sibat. Mabilis silang nagtago sa katawan ng mga puno habang dala ang mga sulo ng kanilang kawayan. Patuloy silang nakikiramdam sa galaw ng mga dahon sa paligid. Hindi nila mapapatay ang mga gabunan kapag nasaan yung usok ito, kaya kailangan pa nilang hintayin na lumantad ito bilang isang halimaw bago nila ito puntiryahin ng sibat. Pero hindi inaasahan ni Fernan na marami na palang mga gabunan ang nakaabang sa kanila. Para bang alam na alam ng mga ito na darating sila. Hanggang biglang may sumigaw na tanod sa kanilang tabi. Lumitaw ang nilalang na biglang sumakmal ng kagat sa balikat ng tanod. Nagkikikisay ang biktima na pilit inaabot ng sibat ang halimaw, pero malakas nitong nabuhat ang katawan ng tao at ibinalibag sa lupa. Patakbong sinunggaban ni Fernan ang halimaw at pinalo niya ng palakol. Bumaon ang talim ng kanyang sandata sa ulo ng gabunan, kasabay ang pagkalat ng liwanag sa talim ng kanyang armas. Hayop ka! Namnamin mo ngayon ang talim ng palakol ko! Sinulyapan ni Fernan ang gumagapang na tanod na sumandal sa puno habang hawak ang nasaktang balikat. Saka muli niyang binalingan ng tingin ng aswang. Lumikha ito ng masakit na paghuni sa tenga na parang angin ng galit na aso.
Sa kanya tinungtungan ang katawan ng gabunan at binunot ang palakol sa ulo nito. Isang pagkakamaling binuhay niyo pa ako at napasama sa pagrorondang ito. Napaatras ng hakbang si Fernan nang makitang pinagtutulungan ng mga halimaw na lapain ang kaawa-awang tanod. Sumugod siya sa nilalang pero hindi niya na nailigtas ang tanod. Nagawa ng mga gabunan na pagpira-pirasuhin ang katawan ng tanod. Sinamantala niya ang pagkakataon na yun para umatake sa mga halimaw. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata pero lumalampas lang yun sa katawang usok ng mga nilalang. Inulit niya ang kanyang pag-atake hanggang siya naman ang tinamaan ng matulis nitong mga kuko sa kanyang tiyan. Napaatras siya at mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya ang paglapa ng mga gabunan sa iba pang mga biktima. Halos pinag-aagawan ang mga lamang loob na nagtutulakan pa sa paghigop sa dugo nito. Fernan! Lumayo ka sa kanila! Ayos ka na ba? Walang epekto sa kanila ang palakol. Gamitin mo si Bat! Mas dapat lang sa kanilang palakol. Mga halimaw sila! Magbabayad kayo! Mabilis na tumakbo si Fernan papalapit sa mga gabunan, dala ang nagliliwanag na palakol. Sumugod na rin si Lucio at pinagtulungan nilang puksain ang usok na walang tigil sa pagpapalit ng anyo para lang makaligtas sa kanilang mga pag-atake. Pagkalipas ng ilang segundo ay bigla rin na mag-aanyong gabunan. Para bang pinaglalaruan sila, kaya nahirapan ang mga tanod na mapatay ang mga ito. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang nakakatakot na nilalang habang nakangisi. Humahakbang ang mga paa papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mabilis niyang itinutok ang hawak niyang palakol pasalubong sa gabunang usok. Napansin niyang kusang iniiwas ng kaibigan niya ang talim ng sibat sa katawan ng mga gabunang sumusugod sa kanila. Mabuti na lang at palagi siyang nakahandang umatake, kaya nagagawa niyang patamaan ito sa leeg gamit ang palakol. Lumipad sa ere ang naputol na ulo ng gabunan na bumagsak sa damuhan malapit sa nakatayong si Kapitan Omar. Magmula pa kanina ay hindi niya ito nakitang nakipaglaban sa mga aswang. Pinapanood lang nito ang mga tanod na unti-unting inuubos ng mga gabunan. Ayos ka na ba, pare? Halika! Kumapit ka sa kamay ko! Tinanggap ni Fernan ang kamay ng kaibigan, saka inalalayan siyang tumayo. Nawala pansamantala ang mga gabunan habang ang kanyang mga mata ay malikot na nakatingin sa paligid. Naramdaman niya na parang may mali. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang maramdaman ang mainit na mutya sa kanyang bulsa. Napapangiti siyang hindi makapaniwala dahil alam niyang may nagpapanggap na tao sa harapan niya. Isang gabunan na sinusubukan siyang hulihin, pero kailangan niyang magkunwaring walang alam. Ano nangyari? Nasaktan ba kayo? Ayos lang po kami, Tay. Hindi kami nasaktan. Doon ko po nakita ang usok, papunta sa kakahuyan. Sa palagay ko po natakot sila sa pagdating ni Lucio. Teka, Kapitan, nakailang gabunan na po ba kayo? Ang husay nyo, wala kayong katulad. Saka isang ulirang kapitan na totoong gumaganap sa tungkulin. Anong ibig mong sabihin? Magsasalita pa sana si Fernan, pero biglang nagsitakbuhan ang mga natitirang tanod papunta sa kakahuyang itinuro niya. Sa isip niya ay sasakyan niya muna ang pagpapanggap ng mag-ama sa harap niya. Naunang tumakbo si Kapitan Omar papunta sa direksyong pinasukan ng mga tanod. Naiwan silang dalawa ni Lucio habang humihingal na pinakikiramdaman ang paligid. Saka sila sumunod sa kanilang mga kasamahan. Naisipan niyang isuot ang mutya sa kanyang noo nang kahit paano hindi na maulit ang mga nangyari sa kanya kanina. Saktong pagsuot niya ng mutya ay biglang may lumundag sa kanyang likuran. Napasubsob siyang bumagsak sa lupa habang ang kanyang muka ay tumama sa matalas na bato. Umagos ang dugo sa kanyang noo, kasabay ng pagkirot ng kanyang sugat sa balikat. Tumalsik sa damuhan ang kanyang mutya. Tanging ang palakol na hawak niya ang natira sa kanyang kamay. Nakadagan sa kanyang likod ang halimaw na umatake sa kanya. Nakaupo itong panay ang kalmot ng kuko sa balat niya. Wala itong tigil sa pag-angil na pilit inaabot ang kanyang mutya.
Sinubukan niyang umikot patihaya at inihampas niya sa mukha nito ang likod ng palakol. Sinundan niya ng pagsipa sa tagiliran nito. Kaya naman, bumagsak ito sa lupa at nagkaroon siya ng pagkakataong makatayo para damputin ang mutyang nasa damuhan. Narinig niyang umangil ng malakas ang halimaw. Muling umataking pasugod ang gabunan sa kanya. Kaya lang, nagawa na niyang maitali ang mutya sa kanyang noo. Kaya saktong paglundag nito ay sinalubong naman ito ng kulay dilaw na liwanag mula sa mutya. Hindi nito kinaya ang epekto ng liwanag sa mga mata nito. Bumagsak sa lupa ang aswang habang namimilipit sa sakit. Dahan-dahan niyang dinampot ang palakol, saka maingat na lumapit dito. Nang una niyo akong inatake sa gubat, takot na takot ako. Lalo pat sinubukan niyo ring patayin ang aking kapatid. Pero sa tuwing naaalala ko nasa pangalib kayo ng buhay ng lolo ko, nang dahil sa kagagawa niyo, parang gusto ko na yata kayong ubusin. Akma na sanang ipapalo ni Fernan ang hawak niyang palakol, ay dumating ang isang kulay berdeng gabunan. Higit itong mas malaki sa nilalang na nakahiga sa kanyang harapan. Tumutulo ang laway nito na may malapot na likido. Maaamoy din ang mabahong parang nabubulok na laman ng tao. Agad siyang kumilos, umikot siya sa kalaban at ito ang kanyang pinalo ng palakol. Sa bilis ng kanyang kilos ay hindi na nakailag ang nilalang sa kanyang pag-atake. Tinamaan ito ng palakol sa dibdib na halos bumaon ng malalim. Bumulwak ang dugo nito habang nagkikikisay sa sobrang sakit. Hindi siya makapaniwalang nagawa niyang saktan ang pinakamalaking gabunan nang walang kahirap-hirap. Maya-maya pa ay nagsilitawan na rin ang mga halimaw sa kanyang harapan. Saka lang niya napansing mag-isa na lang siyang nakatayo sa kakahuyan, kasama ang mga nakangising gabunan. May hawak na sibat, patunay na ang mga natitirang tanod kanina ay kauri ng gabunang kinalaban niya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Ilan lang sa mga kasama niyang tanod ang totoong tao. Patibong lang ang lahat para patayin siya. Anak ng putyaw, sinasabi ko na nga ba mga aswang kayo eh. Pero hindi naman kayo uubra sa armas ko. Sige, subukan nyo! Sinasabi ko na nga ba, at lalabas din ang mutya ng pinya. Ang mabuti pa, ibigay mo na lang sa akin ang mutya. Pambihira, ayos din. Nagsasalita pa lang gabunan. Wala kang karapatan sa sandata at mutya. Akala nyo ba, hindi ako marunong makiramdam? Ang husay nyo magpanggap. Kaya ngayon, binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon para mabuhay. Umalis kayo sa baryong to. Isama mo mga alagad mo. Wala kang karapatang manatili sa lugar na ito. Hindi kami aalis dito. Ako ang magpapasya. Kaya ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataon para mabuhay kung isusuko mo sa akin ang mutya. Kaya lang, kung di mo yan ibibigay sa akin, wala ka ng pamilyang babalikan. Anong ibig mo sabihin? Sa mga oras na ito, duguan na ang iyong kapatid at lolo. Wala ka nang babalikan pamilya. Mamamatay ka na rin. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, makukuha ko rin ang mutya. Nagpapatawa ka ba? Akala niyo ba mauuto niyo pa ako ngayon? Pwes maligas ka! Alam ko makakaligtas si na lolo at Monsor. Kaya simulan mo na magdasal! Mamamatay rin sila. Kasama ka. Isusunod kita sa mga magulang mong pinatay ko. Pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi nito, ay bigla siyang nakaramdam ng matinding galit para sa pinuno ng mga gabunan. Habang takot naman dahil sa pag-aalala sa kung ano na ang nangyari kina Lolo Daro at Monsur. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang suot na mutya na nakita rin ng pinuno, kaya't napaatras ito, kasabay ng pagliwanag rin ng hawak niyang palakol na parang may kidlat na kusang umaangat para atakihin ang mga gabunan. Walang makalapit kay Fernan. Bawat tamaan ng talim ay tumatalsik ang mga ulo ng aswang, pati na ang mga hawak nitong sibat. Mabilis niya ring naiiwasan ng mga pag-atake ng kalaban. Pero nakakaganti rin siya na parang nagsisibak lang siya ng mga kahoy. Talagang matigas ka!
Pinagpipilitan mo pa rin lumaban! Mula sa kinatatayuan nito ay nagbago ang itsura ng pinuno. Isang makapal na usok na lumulutang sa hangin papunta sa kanyang kinaroroonan. Pero sa tulong ng kanyang sandata, pinaghahampas niya ng palakol ng usok at inaabangan ang bawat paglitaw ng gabunan. Kaya naman, may mga pagkakataong tinatamaan siya ng suntok nito sa kanyang dibdib. Pero kahit na anong gawin ng mga aswang, ay hindi siya magawang lapitan. Hanggang bigla na lang niya itong nakorner sa kanyang harapan, kasabay ng pagpalo niya ng palakol. Tinamaan ito sa braso na agad na ikinaputol ng kamay nito. Napaluhod ito sa damuhan habang sumisigaw. Umaagos ang dugo nito sa katawan na parang asidong tumutunaw sa katawan nito. Nanginginig ang isang kamay na hindi mahawakan ang sugat. Hindi pa dito natatapos ang laban. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kamay ko. Hayop ka! Papatayin kita! Buong pagmamalaking ipinatong ni Fernan ang kanyang palakol sa kanyang balikat habang matapang na lumapit dito. Tangka na sana niyang papaluin ito ng kanyang sandata nang bigla na lang may bumundol na ulo ng isa pang gabunan sa kanyang tiyan. Dahilan para pasadsad siyang bumagsak sa damuhan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bagong dating na gabunan nang makitang putol na ang kamay ng pinuno. Anong ginawa mo sa kamay ng ama ko? Walang hiya ka! Papatayin kita! Muling sumugod ang nilalang na nasa kanyang harapan. Tinamaan siya ng malalakas nitong suntok sa kanyang sikmura. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Habang nakaluhod, ay malakas na tumawa si Fernan na nakatingin sa muka ng gabunan. Dahil alam niyang si Lucio ang nakatayo sa harapan niya. Ito rin ang unang gabunan na umatake sa kanila ni Monsur sa gubat. Kaya pala may sugat ito sa ulo dahil sa palo ng kanyang kapatid. Malakas uli na tumawa si Fernan, kaya lalong nagalit si Lucio. Mabilis nitong kinagat ang kanyang braso, kaya't nabitiwan niya ang hawak na palakol. Parang balak ng halimaw na putulin din ang kanyang mga kamay, katulad ng ginawa niya sa ama nito. Pero dahil sa lakas ng katawan ni Fernan, nagawa niyang mahawakan ang ulo ng gabunan, saka malakas na sinuntok ito sa muka. Bumalandra ang kalaban sa katawan ng malaking puno at diretso ang pagbagsak sa malaking ugat na nasa lupa. Namimilipit itong gumapang sa damuhan para makipag-unahan sa pagdampot ng palakol, pero napaso ito sa sandata. Akala mo ba ay mahahawakan niyo ang sandata ko? Nagkakamali kayo. Kampon kayo ng kadiliman. Pumapatay ng mga tao. Pwes, ngayong gabing ito, oras na ng paniningil. Ito na ang katapusan niyo! Mabilis na dinampot ni Fernan ang kanyang nabitiwang armas, saka ubod lakas niyang ipinalo sa balikat ng gabunan habang nakadapa ito sa lupa. Malakas ang alingaw-ngaw ng sigaw ng pinuno ng mga aswang nang makitang bumaon ng talim ng palakol sa likod ng anak nitong si Lucio. Bumulwak ang kulay pulang likido sa sugat nito at sumingaw ang mabahong amoy na parang nabubulok na laman ng tao. Akma na sana niyang bubunutin ulit ang palakol sa likod nito nang malakas na sumigaw ang pinuno ng gabunan. Wag! Wala siyang kasalanan! Ako na lang ang patayin mo! Teka sandali, parang kanina lang ang tapang-tapang mong agawin sa akin ng mutya ng pinya. Pero ngayon, nagmamakaawa ka na para sa buhay ng hayop na to. Kinaibigan pa ako. Kunwari may malasakit. Yung pala, papatayin din kami magkapatid. Kung di pa kayo kunwaring dumating sa gubat, siguro, sarap na sarap pa kayo sa laman loob namin. Pinatay mo ang kapatid ko kahapon. Kaya ito ang kabayaran. Kailangan mamatay ka rin! Aha! Kung ganon, buong angkan pala ng gabunan ng kalaban ko dito. Anong ginawa niyo kina Lolo Daru at Monsur? Ano? Hindi kayo magsasalita? Malakas na binunot ni Fernan ang palakol na nakabaon sa likod ng nakadapang anak ng gabunan. Kaya't napasigaw ito sa sobrang sakit. Iahampas na lang sana niya ulit ang kanyang palakol nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Kuya! Tulungan mo kami! Lumingon si Fernan
At gano'n na lang ang kanyang pag-aalala nang makita niyang nakalupaypay ang ulo ni Lolo Daro. Wala na halos itong malay, habang si Monsur ay sugatan at may mga kagat sa katawan. Iniangat ng gabunan ang muka ng matanda. Kaya mas lalo siyang nagalit nang makita ang malalim na sugat nito sa leeg. Si Kapitan at Lucio, ang mga pinuno ng gabunan, kuya. Isang patibong lang ang lahat. Sinadya nilang isama ka sa pagroronda para patayin ka at mabiyag kami. Kapalit ng mutya. Huwag mo sa kanila ibibigay yan, kuya. Nagbuwis ng buhay sina tatay at nanay para sa mutya na yan. Alam ko yun. Huwag ka mag-alala, Monsur. Nakakatawa. Akala niyo ba maiisahan niyo ako, mga gabunan? Ang mutya mismo nagturo sa akin na isa silang mga gabunan. At ang tama ng aking palakol sa mga katawan niyo, ang unti-unting susunog sa inyong mga laman. Hindi na kayo makakapagpalit ng anyo, maliban sa mga natitira niyong tauhan. Ano pang iniintay nyo? Patayin nyo sila! Lalong-lalo na lalaking ito! Halos liparin ni Fernan ang kinaroroonan ni Lolo Daro at Monsur nang makita niyang unti-unting bumubuka ang mga bibig ng kalaban sa tabi ng mga ito. Kahit na anong mangyari, ay ililigtas niya ang mga mahal niya sa buhay. Para siyang kidlat na nagpalipat-lipat sa bawat puno para lang mailigtas ang kanyang lolo at ang kanyang kapatid. Nang makalapit siya sa mga gabunan, ay isa-isa niyang pinagpapapalo ng palakol ang mga ulo nito. Hindi nila naiwasan ang bawat pag-atake niya, kaya muling umalingaw-ngaw ang sigaw ng pinuno. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan para sana patayin si Fernan, pero humarang si Monsur, kaya ito ang tinamaan ng kagat sa braso. Monsur! Kapatid ko! Bitiwan mo siya, halimaw ka! Mananagot ka ngayon sa akin sa pagputol mo sa kamay ko! Demonyo kan talaga. Matagal mo na pala kaming niloloko. Kunwaring magroronda pero ang totoo, ipapakain mo mga tanod mo sa mga kampon mong hayop ka. Anak ka ng ulikbang dilim. Saluin mo sa data ko! Ubod lakas na pinuntirya ni Fernan ang leeg ng kalaban habang nakatayo ito sa tabi ni Monsur. Mabilis niyang naputol ang ulo nito gamit ang palakol. Nakita yon ng kaibigan niyang si Lucio, kaya't umatungal ito ng malakas habang nanginginig ang katawan sa galit. Itinayo muna ni Fernan si Monsur na may tama ng kagat sa braso. Mabuti na lang at mababaw lang ang pagkakabaon ng pangil sa braso nito. Hayop ka, Fernan! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa ama ko! Nilapitan ni Lucio ang katawan ng kanyang ama habang walang tigil ang pagtalsik ng dugo nito sa damuhan. Galit na galit itong tumakbo pasugod sa kanilang kinaroroonan na kahit iniinda ang mga sugat ay inatake pa rin ito ang naghihintay na si Fernan. Buong tapang na sinalubong naman ni Fernan ang pagsugod ni Lucio gamit ang hawak niyang palakol. Pinatamaan niya ang leeg nito. Tumalsik ang ulo ng kaibigan niya sa damuhang kinabagsakan ng ulo ng ama nito. Nagkikisay na parang naging asido ang sarili nitong dugo na lumusaw sa sarili nitong katawan. Ito ang epekto ng liwanag na nagmumula sa mutya ng pinya. Sa kanya hinarap ang mga alagad nitong mga nagsisipagtakbuhan na papatakas. Takot na takot sila kay Fernan na nagliliwanag ang mata. Hinabol niya ang mga ito hanggang sa kakahuyan at isa-isang pinagtatatagpas ang mga leeg. Biglang tumahimik ang paligid. Wala nang bakas ng mga gabunan. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Magsama-sama kayo ngayon sa impyerno! Ibinaba ni Fernan ang hawak niyang palakol, saka lumapit kay Lolo Daro, nakandong ng kanyang kapatid sa hita. Lo! Lo, magsalita ka! Lo! Niloloko niyo na naman ba ako? Kuya, hindi po nagloloko si Lolo ngayon. Totoo pong nanghihina ng katawan niya dahil po sa kamandag ng gabunan. Alam ko, dahil narinig ko kayo nag-uusap. Alalahin mo si Lolo, iuuwi na natin siya. Kaya mo bang maglakad, Monsur? Opo, kuya. Saka, ako na po magdadala sa palakol. Nang tuluyang makasampa si Lolo Daro sa likod ni Fernan,
ay binaybay na nila ang kagubatan papunta sa kanilang bahay. Sa isip niya ay naipaghiganti niya na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nailigtas pa niya ang mga taga-baryo laban sa mga halimaw na gabo ng usok. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating nila ang kanilang bahay. Kitang-kita niyang nawasak ang kanilang maliit na kubo at naghihintay na ang mga taong bayan. Nagtulong-tulong sila na maitayong muli ang kanilang bahay, kaya nagtatakang napatingin si Fernan sa muka ng kanyang kapatid. Sila po nagsabing aswang si Kapitan dahil sa nag-iisang nakaligtas na nagroronda sa gubat. Kaya lang po, bigla po kami sinalakay ng mga tauhan nila. Kaya nalaman namin nasa panganib ka, kuya. Pero na makita ni Lolo na wala na ang mutya pati ang palakol, natuwa po siya bigla. Pumasok sila sa silid ni Lolo Daro, saka inihiga sa katre ang matanda. Naalala niya na ang katas ng luya na madalas na ipinapainom sa kanya ni Lolo Daro ang mabisang gamot sa lason. Kaya't gumawa kaagad siya ng gamot para sa matanda. Habang wala pa ring malay si Lolo Daro, ay hindi rin umalis si Fernan sa tabi nito. Hawak ang kamay ng matanda. Napakaswerte ko pala na magkaroon ako ng mabuting lolo na kagaya nyo. Wala siyang ibang inisip, kuya, kundi ikaw. Kaya lang mas nangingibabaw ang pagmamahal ni Lolo sa akin dahil magmula ng bata pa ako ay naging sakitin na ako at madalas mawalan ng malay dahil sa mahina po ang aking baga. Kaya kuya, pasensya ka na ha, kung naging sakitin ako. Ako ang dapat na humingi ng pasensya. Sobrang mababaw ang dahilan ko para lang magalit sa'yo. Inabukasan ay nagising na si Lolo Daro na wala na rin ang iniinda nitong lason ng kagat ng gabunan. Pati na ang malalim na sugat nito sa leeg ay gumaling na rin dahil sa luya. Lolo, humigo po muna kayo na mainit sa sabaw ng talbos ng kamote. Makakatulong po ito para bumalik po ang lakas nyo. Nasa langit na ba ako? Bakit parang may anghel sa tabi ko? Ang ganda naman ng araw na ito. Opo, Lolo, mabait na po talaga si kuya. Alam na po niya ang lahat, kaya bumangon na po kayo. Palatandaan na ba ito ng katahimikan sa inyong dalawang magkapatid? Pangako po, Lolo, hindi na po kami mag-aaway. Saka wag na rin po kayo mag-alala sa mutya. Buong puso ko po itong tinatanggap. Malakas na napatawa si Lolo Daro dahil sa matinding tuwa. Napayakap pa ito sa kanilang magkapatid. Isa lang ang napatunayan ni Fernan sa lahat ng mga nangyari, na ang magkapatid ay dapat nagmamahalan at nag-iintindihan sa isa't isa. Dahil kapag dumating ang araw na kailangan nila ng tulong, kapatid pa rin ang kanilang malalapitan. Bagamat hindi lahat ng kapatid ay mabuti, pero kung pagmamahal ang itatanim sa inyong mga kapatid, ay pagmamahal din ang siya mong aanihin pagdating ng araw. Magmula ng araw na yon, ay tuluyang naburaan tungkol sa mga gabo ng usok, kaya bihira rin ang nakakaalala tungkol sa mga nilalang na yon. Bumalik ang dating katahimikan sa kanilang baryo. Walang bakas ng panganib sa lugar. Hanggang ngayon ay hindi na sinabi sa publiko ang totoong nangyari sa mga gabo ng usok na pumatay ng mahigit 50 mga tanod. Tuluyan ng ibinaon sa limot at hindi na muling narinig pa ang kilabot na naging dulot nila sa baryong yon.